and Law ni Scout Noah Napoleon T. Malete. Scout sign. Scout O. On my honor. I will do my best. To do my duty. To God and my country. The Republic of the Philippines. And to obey the Scout law. To help other people at all times. Physically strong, mentally awake, and morally straight. The Scout law. A Scout is trustworthy, loyal, helpful, friendly, courteous, kind, obedient, cheerful, thrifty, brave, clean, and reverent. Babala! At ang BSP Vision and Mission ni Scout Aking H. Ramalan. Scout sign. Scout vision. Foremost in preparing the youth to become agents. Foremost in preparing the youth to become agents of change in communities, guided by the Scout oath and law. Scout mission to help the youth develop values and acquire competencies to become a responsible citizen and a capable leader. Anchored by the Scout oath and law. Baba na. Ngayon ay ating pakinggan ang pambungad na pananalita mula sa ating punong guro o BSP Institutional Scouting Representative, walang iba kundi si Scouter Jeanette D. Molinillo. Sabayan po. Ha! Okay, sige po, isang magandang umaga sa lahat. Yung ating mga panauhin din, ang ating mga magulang. Namakinig po kayo, pero mag-ingat lamang po dyan, baka mahulugan kayo ng magkabulan pa. Okay, muli isang magandang umaga, lalo na sa ating panauhin ngayon, si Scouter Rodolfo. Palapakan naman po natin siya. And then, ang kapag-most Scouter, ng ating mga gulo. And syempre, ang ating mga magulang. I hope, sana po, meron tayong mga magulang na matrain dito. No? Kasama ang inyong mga anak soon. So, hindi ko napapahabain at alam ko ay excited ang lahat. No? Ang tanging mensahe ko lamang ay maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Sa lahat ng mga gawain sa aming mga paaralan. No? Nandiyan kayo para sumuporta at makiisa. So, yun lang. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat. Okay, tinatawagan ko po ang aming Kid Scout Coordinator na si Scouter Domingo G. Calvario para ipakilala sa atin ang ating panauhin sa umagang ito. Magandang umaga po. Ang ating bisita ngayon ay he is a member sa Keep Buhay Rescue Group.
He is a retired employee ng MWSS Maynila and a former District Field Executive Coordinator. D3, please welcome Sir Rodolfo P. Barbero Sr. Let's give him a round of applause. Maraming salamat po sa tagapagpakilala. Boy Scouts of the Philippines! Mabua! Sa amin po pinagmamahal na guro, Scout William Solder. Sa amin po mga Scout leaders, mga coordinators, Soldier ng Pag-isa, Pag-Army Malaysians, at sa ating mga scouters na nandito, at sa lahat ng kaguruan. No? At higit sa lahat po, sa amin po, ang partner sa programa ng scouting, ang mga minamahal po namin mga magulang. Palapakan natin mga anak, ang inyong mga magulang. Ito po sa lahat, kapwa mo ay naanyayahan, ay nais ko pong bigyan ng liwanag ang kaisipan ng ating mga mahal na magulang kung ano po ang programang pinasukan ng inyong mga anak. Ano po, para malaman natin ano-ano ho ba ito. Sa kanya ay Chief Usa. Ang aktibidades po ng ating mga Cub Scout ay mga patungkol sa pagsulong ng kanilang sarili sa tahanan at sa paaralan at sa komunidad. Po. Meron na po sila pinatinan ng mga activities, yung tinatawag natin kapsulong, kapsayahan, yun po yung mga activities na karaniwang sinasamahan nila. Kapag kayang po ay naging grade 5 o grade 6, yung po mga nasa likod ng mga bata na nakakulik din ang fighting ng piso. Ang tawag po sa kanila ay Boy Scout. Noong araw po, ang tawag sa kanilang leader ay Scout Master. Sa kadalanan po ngayon na tinatanggap na po ang mga kababaihan para mamuno ng troop o tipon, kaya tinawag po sila ngayon Scout Leader or Troop Leader. Yan po. Binago na po, dati po Scout Master. Ayun po, troop leader. Ang kanila po malaking grupo ay tinatawag na troop o tipon. At meron po silang subgroup o yung maliliit na grupo na tinatawag na patrol o gala. Ang mga aktibidades po niya, sumasama na po sa camping, sumasama na po sa mga Olympic, Boy Scout Olympic, yung mga Scout Rally, o saan po, marami ng pong skills na matututunan katulad po ng mga rope walk, nursing and bandaging, yung cooking, yan po. No? Yan po yung karaniwang tinuturo natin sa mga Boy Scout. At kapag po yan ay naging high school na po, yung po yung tinatawag natin mga senior scouts. Mga nakakulay pulang na handkerchief na po yun. No? Wala na po yung piping ng t-shirt. Yung masyadong mabigat na po yung activities noon. Mga high share na, mga pambuntok na po yun. No? At ang grupo noon, tinatawag na outfit. At pagka po nag-kolehiyo, o nalagpasan na po nila yung edad na 17 and above, ang tawag po sa kanila ngayon ay Rover Scout. Rover Scout po, no? Yan po yung mga programa ng ating mga kabataan na isinusulong sa ngayon. Ngayon po, ang mga magulang po ay inaanyayan din namin umani o sumama sa kapisanan ng scouting. No? Marami na po kaming na-organize na parents of scouting. Yung iba po, umaattend na po ng mga trainings, iba naman po, mga activities na kung saan ay nakakasama po namin sa pagpapatakbo ng programa ng scouting. Okay? Meron po kami tinatawag na Friends of Scouting.
Miski po walang anak sa scouting, basta interesado sa programa, ay sinasama po namin sa grupo ng Friends of Scouting. Ngayon po sa araw na ito, sa pagtatalaga sa ating mga anak, ang mga kabataan ito na ating inuhubog ay hindi po magiging tagumpay ang programang inila natin sa kanila. Kung wala po yung tinatawag nating E3, no? Ano ba yung E3? Ito po yung eskwelahan na kung saan sa pamumuno ng mga scout leaders natin, sa pamumuno po ng ating guro at mga troop leader. Sa komunidad naman po, ay po mga magulang. At natural kami mga taga-council, no? Okay. So magaling. Makinig ng maigi at sundin ang mga pagsubok. Sabihin ang pangalan at ang inyong maganda katangian. Ako po si Carter Arnosaleta. Matulungin. Ako po si John Rayer and Forrest Fuller. Ako ay mabait. Si Jordan J. Ako ay mabait. Ako ay si Christopher Caballero at matulungin. Ako ay si Octavie Bola at ako ay si mabait. Ako po si Rodrigo Escapa. Masunod. Mike Tyson. Ngayon, napakinggan namin ang inyong mga pangalan at ang inyong mga katangian. Tingnan ko kung magagawa ang mga sumusunod na kakayahan. Sumaludo. Ipakita ang kakayahan sumaludo. Ngayon, dumipa. Dumipa. Tumalon. Ipakita ang kakayahang pumadya. Ang tumimbo. Ipakita naman ang kakayahang pumalakpak. At ang kakayahang magpamayan. Namayan na. Ngayon, napatunayan ng inyong at inyong kakayahan. Tanggapin ang alampay na unang alay at bigay. Tinatawagan ang mga magulang, ninong at ninang ng mga batang ito. Isabit ang alampay bilang simbolo ng pagkakaisa
kamusang scouting. Scouter, Rodolfo B. Barbero Sr. para sa pagtanggap ng mga Batang Kid Scout sa Samahan ng Boy Scout of the Philippines. Sa susunod, ito naman. Spelling na talaga. Mga batang Kid Scout, sa bisa ng kapangyarihan ng pinagkalawsanin ng Boy Scouts of the Philippines, Quezon City Council, kayo ngayon ay tinatanong ko bilang mga bagong kasapi ang pagdaigdigang samahan ng Scout bilang mga Kid Scout. Binabati ko kayo lahat. Alampakan natin sa piling. Ngayon naman, bilang pagpupugay sa mga bagong scouts, sama-sama umawit at gumala bilang pagsasaya at pagpupugay. Magaling mga Kid Scouts. Binabati ko kayong lahat. Mabuhay ang mga Kid Scouts. Ibig sabihin niya, mabuhay! Mabuhay ang Kid Scout! Hindi ka kasali kapag hindi ka magtataas ang medyas. Yan po.
team. Sila ang mga kasaping bagong kawan at nais magpadala at sumali sa kasaysayan ng Cub Scout. Narito tayo ngayon upang isapi kayo sa kilusang scouting. Ihanda ninyo ang inyong sarili sa mga tungkulin, sa kasalukuyan at sa dati pang mga taon. Ngayon ay pinag-usapan ko na namumulong po ng kawan, sir, na ibigay sa amin ang tarlaw ng scouting. Ang kandilang ito ay sumasagisag sa diwa ng scouting na dapat mag-aalab sa bawat puso ng isang tunay na scout. Sa pamamagitan ng diwang ito, lahat ay maaaring maganap at kung wala ito, ang landas na tatahakin ay madilim, malayo at mahirap parating. Balik mo pa. Mga Cub Scout, bago kayo talaga, hinihiling ko sa inyo na bigkasin ang pangako ng Scout. Tinatawagan ko si Scout Kyron Alisiso na pamunuan sa pagbigkas ng pangako ng Cub Scout. Sa'yo ang pangako ng Cub Scout. Ako'y nangangakong gagawin ang makakaya upang mahalin ang Diyos at aking bayan. Gumawa ng mabuti araw-araw at sumunod sa batas ng Cub Scout. Labana. Inaasahan namin ang gusto naunawaan ng diwa at kahulugan ng pangakong yan. Tinatawagan ko si Sir Rodolfo Barbero Jr. para ihanda kayo sa pagtatalaga. Cub Scout, handa na ba kayo sa pagtatalaga? Handa na po kami sa pagtatalaga. Pinuno, handa na po kami sa pagtatalaga. Ang araw na ito ay mahalagang araw. Dapat na matangi sa diwan isipan, sa bata, sa ama, sa ina't mga magulang. Ang araw na ito siyang araw ng kanilang pagsumpa. Sa kilusang ito na dinadakila, sila'y nanangako na isasagawa. Pagtupad sa pangako sa abot ng diwa, sa kanyang banhalang bansang Pilipinas, sa kanyang kapatid, magulang, na iyan. Manunumpa silang laging tapat sa kanyang kapwa sa lahat ng oras. Isang Cub Scout na kumakatawan sa kanyang kapatid dito sa kilusan. Ang unang kandila'y kanyang sisindihan, hudyat ng pagsumpa ngayong sisimulan.
ko ang mga magulang, ninang o ninong na ilagay ang mga alampay sa kanilang mga anak na Cub Scout bilang tanda ng kanilang pagiging kasapi ng Scouting.
binabati ko kayong lahat. Naway maging mabuting halimbawa kayo sa lahat ng inyong mga kamag-aral at maging sa mga kabataan sa labas ng ating paaralan. Makita sa inyo ang pagsunod sa batas ng Cub Scout at laging pagtupad sa pangako ng Cub Scout. Naway ang diwa ng Scouting ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Mabuhay ang Cub Scout! Congratulations po mga kid at Cub Scout. Ngayon naman ay ang seremonya ng pagtatalaga ng mga batang Boy Scout. Kasi po, ang mga Cub Leader, Boy Scouts Officers at ang mga lubon, Kid, Kawan at Boy Scouts Officer. Yung mga teacher po ito. Tinatawagan ko po ang ating institutional head na si Scouter Jeanette D. Molinilla. Tinatanggap ba ninyo ang mga pananagutang ito at kayo ba ay nangangako na magiging masigasig sa pagtulong sa mga Cub Leader sa pagtangkilik ng programa sa KIT at Cub Scout at Boy Scout? Kayo bilang mga nakakatandang puno ng kawang ito ay nangangakong tutulong ng tapat sa samahan at hihimukin ba ninyo ang bawat KIT, Cub Scout o ang buong kawan na sumunod sa programa ng Scouting? Pinakiusapan po lamang ang ating mga magulang, ninong at ninang ng mga scout na magsitayo. Yung mga magulang na nakaupo, magsitayo, mag-ingat din kayo sa may mangga dyan. Narinig ninyo ang mga pangako ng puno, ng kawan at troop. Kayo ba bilang mga magulang ng mga batang scouts na itatalaga ngayon ay magsusumikap na mapanatili ng kaayusan at taus-pusong makikisa sa lahat ng oras at mabigyan ng mabuting pagsubaybay sa kanila sa ikatutupad ng mga layunin ng Scouting? Wala, mga magulang na sila. Kayo na ngayon ang magulang, sila na ngayon ang Scouting. Para po yun sa mga magulang. Ulitin ko po ha, mga magulang, pinakiusapan po, kasama po ang mga ninong at ninang. Narinig ninyo ang mga pangako ng mga puno ng kawan o troop. Kayo ba bilang mga magulang ng mga batang scouts na itatalaga ay nangangako magsusumikap na mapapanatili ang kaayusan at taus-pusong makikisa sa lahat ng oras at magbigay ng mabuting pagsubaybay sa kanila sa ikatutuparan ng layunin ng mga Scouting? Opo! Ayun. Opo! Ang puro nanay ha. Kung gayon, sisimulan natin ang seremonya ng pagtatalaga. Sa seremonyang ito, kayo ay tatanggapin bilang kasapi ng Boy Scouts of the Philippines sa inyong tropa
sa inyong patrol sa paaralang elementaryo ng Libis, sa Quezon City Council, at kilalaning scout saan mang dako sa mundo. Tinatawagan ko ang ating institutional head na si Scouter Jeanette D. Molinilla para sa pagsindi ng kandila. Dapat pag kumanta, nakalagay yung... liwanag ng ilaw ng kandilang ito ay magsilbing gabay sa inyong lahat, sa lahat ng panahon. Ang sisindihan ng kandilang ito na sumasalisay sa ika-apat na punto ng batas ng Scout. Ang Scout ay mapagkaibigan. Ang Scout ay kaibigan ng lahat. Itinuturing niyang kapatid ang kanyang kapwa Scout. Sinisikap niyang umunawa sa iba. Iginagalang niya ang pag-uunawa at kaugalian ng ibang tao na naiiba sa kanya.
sino man, anuman ang gulang nito o katayuan. Alam niyo na ang mabuting pag-uugali ay pinagkakasunduan ng mga tao. Aking sisindihan ng kandilang ito ay aking sisindihan ng kandilang ito na sumasagisag sa ika-anim na bunto ng batas ng Scout. Ang Scout ay mabait. Scout ay nangungawa na mayamig lakas ng panginoon mabait. Itinuturing niya ang bagay na gusto niya pagturing ng ibang sa kanya. Hindi siya nananakit o namiminsala ng ibang hayop at iba pang bagay na walang kadahilanan. At sinisikap niya ito ay sinisikap niyang mabago iyon sa matayasan ng kanya. Itong punto ng batas ng Scout. Scout ay masunurin. Ang Scout ay sumusunod sa mga alituntunin ng kanyang pamilya, paaralan at tropa. Sumusunod siya sa mga batas ng kanyang pamayanan at bayan. Kung inaakala na may mali, sinisikap niyang mabago iyon sa matiwasay na pamamaraan. At sa bayan. Nawalan pa rin. Nagsisindihan ng kandilang ito na sumasagisag sa ika-siyam na punto ng batas ng Scout. No! Bigay mo. Scout ay gumagawa upang matutusan ang kanyang sarili at upang makatulong sa iba. Nag-iimpok siya para sa inaharap at kinabukasan. Batas ng Scout. Ang Scout ay matapang. Ang Scout ay may lakas na loob na umarap sa pangalim kahit na may taglay siyang pangangamba. Ang Scout ay naninindigan sa mga inakala na tama at matuwid sa kabilang dulo at pananakot. Sasabihin ng kandilang ito na sumasagisag sa ikinamig ito ng batas ng Scout. Scout ay malinis. Scout ay pinapanatiling malinis ang kanyang katawan mula sa mga. Siya ay sumusunod sa pagkakataon. Sa may ganito ang pagkakataon. At tumutulong rin siya sa pagpapanatili ng malinis ang kanyang tahanan at Ninyo patuloy Nagsisindihan ng kandilang ito na sumasagisag sa ikalabing dalawang punto ng batas ng Scout. Ang Scout ay
inyong narinig ang pakisuyo kayo sa teacher's day. Usog, nagsiksikan. Usog po kayo, game space. Space. Mag-space po tayo para maluwag po. Dapahin po ninyo ang pagiging Boy Scout of the Philippines. Usog po rin ito kasi masikip. Masikip po, baka magkasikuhan. Masiko yung... Congratulations, patrol ito. Patrol Lawin. Yung kanina po ay Patrol Uwak. Mga matataas sa mga lipad, mga pangarap. Formula!